Agoy. Hello po, good morning po mga ka-business. Morning, Ted. Nakita ko yung live mo pa. Hinahanap niyo si Bong? Hahanapin si Bong? Oh, Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Diba? teka, baka kung mag-discarrel na naman tong live ko ha. Diba po mga ka-business? Sa mga naniwala at napaniwala Teka. ng taong mapagpanggap, Patay tayo dito. Dito na kami, kuya. mga ka-business, pasensya na po ah. Ako po ay sobrang nasasaktan po sa nangyayari kay Bong ngayon. Hindi ko po lubos maisip, mga ka-business, na basta ganun na lang itinapon si Bong. Kung totoong talagang nagpakasal, 1 month, 2 months, babaliwalain mo yung kasal nyo, ipinaglalaban mo kuno, si Bong. Diba? Asan yung pangako mo na kahit mamasura kayo ni Bong, hindi mo iiwanan si Bong? Asa na yun? Hinahanap ko sa iyo ngayon. Akala ko kaya mo ipaglaban si Bong. Diba? Akala ko ba mahal mo talaga si Bong? O palabas mo lang yun sa mga viewers at subscribers mo? Natin. Sa amin nanggaling. Walang magiging Clarissa kundi dahil kay Bong. At wala rin ding magiging may vlog ka. Walang magiging Bong kung walang Ka-business. ka-business. At wala rin naman magiging Clarissa kung walang ka-business at naging daan si Bong. Yun na nga pa eh. Sobrang sakit ang ginagawa mo. Ngayon kung totoong talagang kasal kayo ni Bong, kung totoong talagang mahal mo si Bong, dapat meron kang taong pinahahanap mo si Bong kung asa na siya. Pero anong mga nag-message sa akin? Gusto niyo ipakuha yung gamit ni Bong at dalhin na kay Bong? How dare you? Kung sino kang mapagpanggap na sinira mo ang buhay ni Bong. Nananahimik sa amin si Bong. I-message mo ako. Ang sabi mo ay, alam mo kung anong buhay ni Bong, alam mo kung anong nararamdaman mo kay Bong at ipaglalaban mo siya. Asa na yun? Sa simula po kasi mga ka-business naming minamahal, ito hindi kasi alam ito ng maraming mga dito lang banda na... Teka lang po. At saka yung mga naniniwala kay Clarissa, bakit hindi niyo payuhan si Clarissa kung ano talagang layunin niya kay Bong? Kung talagang hindi niya mahal, dapat noon pa, binitawan niya na, hindi yung pipilitan mo yung sarili mo. Para ano, umangat ka? Hindi naman si Bong ang nagpaangat sa amin eh. Ang Diyos ang nagpaangat sa channel ng Ka-Business Official, hindi si Bong. Kahit anong gusto mong gawin kay Bong, kung hindi ka pagpapalain ng Panginoon Diyos dahil maitim ang budhi mo, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Dahil hindi mabuti ang layunin mo sa isang tao. Sobrang sakit ang ginawa mo kay Bong. Pinaasan nyo, pinakitaan nyo ng maganda, kuno, pero bakit ngayon, tinatapon nyo na lang? Masasabihin nyo, bahala na si ka-business? Asan yung utak mo? Dapat ikaw ang dapat i-report. Mga ka-business, dapat i-report yung mga ganyan dahil panloloko ang ginawa nila kay Bong. Hindi mabuting ginawa nyo eh. Magpapakasal kayo online? Asan yun? Tunay ba yun? Online kasalan? Sana marami ng mga foreigner na nagpapakasal sa mga Pilipina dito. Di ba? Pwede mo pala yun eh, online. Napakalaki ng panloloko mo at hindi ko alam kung bakit may naniniwala sa inyo.
Pero Diyos na ang bahala. At hindi ko rin alam kung bakit ka pa nakakatulong. Pasensya na po mga kabisnes, sobrang sakit ang ginawa niya kay Bong. Kahit may nagawa sa amin si Bong, alam ni Bong niya masama ang loob ko sa kanya. Pero si Bong ay mabuting tao, may naggawang makabutihan sa amin si Bong. Pero hindi namin basta-basta ganun itatapon si Bong. Tinatanggap namin siya kahit anong mali niya. 2 years, magti 3 years na si Bong. Tapos ikaw, 2 months, 3 months mo lang nakasama si Bong dyan sa bahay niyo. Ganun na lang. Kasal pa yan ha, kuno. At di magpa-annulment ka agad. Pwedeng makisingit, Mrs. Ka-Business. So yun na mga ka-business namin minamahalan. No? Siguro ganito, si Kuya Ka-Business ito, ikaw yung aking kinakausap sa pagkakataon na to. Kaya mga ganyan ang nangyari sa inyo ni Bong ngayon at siguro naman wala kang masasabi sa amin dahil sa inunawa namin kayo, yung ginawan mo ng paraan na si Bong ay mapunta sa puder mo, ay inunawa namin kayo, no? Wala siyang narinig sa atin na masama, pero ikaw ang napakadami mong sinasabing masama sa Ka-Business Official. Wala kaming ginanti sa iyo. Inaantay lang namin kung anong mangyayari. At alam kong lalabas ka sa sitwasyon mong yan. Dahil hindi mo gugustuhin makasama si Bong, alam ko yun. At ilalabas ko rin, at ilalabas din namin yung video record natin, dalawang pag-uusap natin na talagang wala kang planong pakasalan si Bong. Ito na yung time pa kung ano talagang plano niya. Ayan o, marunong talaga ang Panginoong Diyos. Ibinubukin kung ano talaga ang maitim na budhi, kung anong layunin sa tao. Okay naman. So ngayon, yun may tuloy ko lang po yung aking gustong sabihin. Yun sa iyo, Clarissa, si Kuya Ka-Business ito, ikaw ang aking kinakausap sa pagkakataon na to. Pasensya ka na sa pamamagitan lang ng ganitong sinama ko na rito sa video, sa live. At Clarissa, yaya mga ganyan ang nangyari sitwasyon ninyo ni Bong ngayon. At nung mga nakaraan ay sinikap mo na si Bong ay mapunta sa puder ninyo, ay bagaman nabigla kami at syempre andun yung nasaktan kami sa biglaang desisyon din ni Bong, pero sabi nga ay desisyon niya yun eh. So inunawa pa rin namin, pinairal namin yung aming pangunawa. So dahil nga sa umasa rin kami na baka totoo yung iyong mga pangako sinasabi kay Bong, pero bagaman noon pa ay alam namin malabo sa sabaw ng posisyon. Kaya lang andun yung pangunawa kay Bong dahil nga sa kapasidad ng kanyang abot ng kanyang kaisipan, inuunawa na lang namin. Ngayon dahil nga sa ganyan na ang naging sitwasyon ngayon, ito Clarissa, sana maging malinaw ito pati sa pamilya mo, sa buong shoutout kay Nanay, napakabait niya ni Nanay. Nay, shoutout sa Nay ha. At pasensya na kayo, Nay, kailangan ko lang magsalita pag ito si Bong na nakabalik dito sa Ka-Business family sa puder namin, wag nyo nang guguluhin. Ano po, pakiusap. Wag na kayong gumawa ng ano pa mang mga eksena o paraan para alam niyo yun, kagaya ulit. Kasi kagaya nga po ng binanggit ko, paunti-unti inaayos namin si Bong nag-iisip kami ng mga pamamaraan, tapos biglang bag. Yun nga, sabi ko nga kanina na nabulabog. No? So, nagkarambola. So ngayon po, magsisimula kami ulit. Sana unawain nyo kami para kay Bong. Marami pa naman paraan na hindi nagagawa Di ba Ilan pa lang naman nagawa natin? Pa-rehab,
Tapos pagsama sa church, nagawa na rin. Ano pa ba? Mga paulit-ulit na pagpapayo, etc. etc. Batay doon sa mga napapanood niyo po, no? Pero marami pang paraan at gagawin natin yan. Hindi nga lang instant kasi syempre limitado rin yung ating kakayahan, pero hindi tayo susuko, mga ka-business, ano? Hindi tayo susuko. At ayun sa'yo, Kla, sana naintindihan mo si Kuya, ha, Kuya ka-business, at umaari sana hanggang dito na lang siguro to, no? May ano ka pa, Miss ka-business, sige. Masakit kasi talaga yon. Ako kanina nagsimula ako mag-live, medyo patawa-tawa ako dahil sa tawag na ito, ayaw kong ano eh, hanggat maaari kaya lang yung ito, misis, babae. At nandyan na. Kasi, oo, babae ako pa. Kung talagang totoong mahal mo ang isang tao, sobrang pag-alala ang nararamdaman mo, sobrang pag-alala at ipahahanap mo. Pero yung sabihin mong kuhain na yung damit niya para hindi lang siya maging madungis, magpa-annulment ka kung talagang totoo yung kasal mo. Pero hindi totoo yan. For the views, for the sponsors, hindi ko alam bakit may naniniwala eh. Hindi ko alam. Pinagdaroan niya yung puso't isipan ni Bong. Gusto ko lang din sana itanong, no, sa pamilya ni Clarissa. Nanay, pasintabi po na Nay, yung bang patungkol sa istorya ni Bong sa simula't-simula nung day 1, napakahaba niya, Nay, kasi 2 taon mahigit. So ibig sabihin ay yun ba nasubaybayan ninyo? Kasi ang punto ko po kasi, no, sa mga kamag-anakan na sana ay merong mga nakapag-advise man lang na, oy Kla, huwag ganyan ang gawin mo kila Kuya ka-business mo kasi hindi biro-biro ang pinagdaanan ang sakripisyo ng mga yan para diyan kay Bong simula unang araw. May ganun man lang sana kasi mga ka-business naming minamahal, yung unang tagpo na nakilala namin si Bong hanggang sa itong huling araw na napunta nga siya dyan sa puder nila Clarissa sa Bulacan, ay makikita niyo yung transformation eh. Di ba? Pinarehab yan. Andyan yung lahat kami umiyak sa kanya at hindi fake na luha yung lumabas sa aming mga mata. At hindi ka luluha kung hindi mo nararamdaman, mga ka-business naming minamahal. Di po ba? Totoo kasi. Totoo yung aming intensyon, pagmamahal, layunin na mabago. Totoo yung aming hangarin na mapabuti ang isang Kuya Bong. Bagaman very challenging, pero andito kaming lahat, buong team. Hindi namin kailanman magiging ugali yung sumusuko. Ano po, sana yun, natingnan niyo yun eh. Kasi kung natingnan ninyo yun, parang sa unang-unang pagkakataon, hindi nyo magagawa yung basta ganon na gagawa nyo na parang si Bong na mapunta sa inyo na wala man lang pasubali sa amin na kami ang tumatayong mga magulang. Nga eh. Di ba? Tuwang-tuwa pa nga siya eh. Andito si Bong. Andito si Bong. Parang bang ano eh. Oo, ikaw yung pinili ni Bong dahil naniwala sa'yo si Bong. Hindi kasi gusto niya ng babae. Gusto niya makapag-asawa. Makapag-asawa. Oo. Eh tayo naman binigyan na natin. Sige. Kung yun ang gusto ni Bong, sige, ipinaubayan namin sa'yo si Bong. Pinaubayan namin sa'yo si Bong. Pero kung tutuusin pa, sige. Pwede tayo talagang karapatan natin magsalita eh, siya nga eh. Di ba? Puro ka daldal dyan sa live mo. Puro ka daldal.
May ginawa ba kaming masama sa iyo? Ha, Clarissa? Ang family ka business, may ginawa bang masama sa iyo at si Papa Dins? At kung makapagsalita ka ng kung ano-ano? Alam mo, karapatan talaga din namin magreklamo. Lalo na pag may nangyari na hindi maganda kay Bong, babalikan ka namin. Babalikan ka namin. Kasi karapatan namin yun eh. Kami ang tumayong guardian ni Bong, pero binastos mo. Wala kang respeto. Wala kang respeto sa amin, dapat may respeto ka rin sa sarili mo. Paano ka nakakatulog? Ang laman ng puso mo ay puro galit. Paano? Paano ka nakakatulog? Tanungin kita kung anong ginawa namin sa iyong masama. Kaya sinasabi ko, kapag ka may nangyari ng masama kay Bong, ikaw ang mananagot. I-report ka namin. Marami nagme-message sa amin na pwede ka namin i-report. I-report dyan sa amo mo. Dahil sa panloloko mo sa dito sa Pilipinas na taong niloko mo. Pwede ka namin i-report. Masyado ka kasing mataas. Andun ka na oh, hindi ka na namin maabot. Masyado kang mataas. Sobrang taas ng lupad mo. Ang hingi lang namin, respeto naman. Wala namang ginawang masama sa inyong ang ka-business pamilya. Ngayon lang ako nagsalita ng ganito kasi sobra. Itinapon mo na lang ng basta-basta ng ganun si Bong. At, kasal pa kayo niyan ha. Ikaw ba, magpakasal ka sa loob ng 1 buwan, 2 buwan? Dali mo rin na dito. Ganun babalik dito. Ganun pala ang kasalan, no? Ganun pala ang pagkakakilala niyo sa kasal. At ganun din pala, kababaw ang pagmamahal mo kay Bong. Pwede ka namin i-report. Tapos sasabihin mo, i-demanda mo si Ate Net. Ikaw ang dapat i-demanda. I-report ka. Ikaw. Mga ka-business, ako po ay nananawagan. Di ba po mga ka-business? Pwede natin siyang i-report. Report yan, report. Kasi sobra. Okay lang nga i-report eh. Sobrang ginagawa mo. Mga ka-business, pasensya na po. Kayo na po ang humusga mga ka-business. Kasi ano eh, si Bong, wala kasi siyang ano eh, hindi niya alam. Ang alam nilang gusto nilang makapag-asawa. At yun ang gusto namin sa kanya, mapabuti si Bong. Pero ano ngayon? Lalong napasama. Kaya mga ka-business, papayag po ba kayo na ganun-ganun nila lang si Bong? Ng isang taong yan? Wag naman! Biktima po dito si Bong. Nanghangarin namin. Simulat sa pool ay mabago si Bong. Ngayon nung kinuha mo, nabago ba? Panluloko yung ginawa mo. Kaya pwede ka namin i-report, mga ka-business. I-report! Bigyan po natin ng hustisya. I-report! Kasi hindi po totoong pagmamahal yung ginagawa nila eh. Hindi po totoo yun. Isang tao, for the views, for the sponsors. Inabuso kasi Bong kay Daddy Bong. Inabuso niya. Sinamantala niya. Si Bong marami rin ang nagawa sa aming mali, no? At Oo, marami. hindi rin naman magagaan na mga mali o kasalanan kagaya nga nung damit ng aking bunsong anak na si Budang. Masakit yun sa amin, pero sabi ko nga,
tayo kasi yung mayroong tamang pag-iisip. Ano, kumbaga, tayo yung uunawa. Hindi dahil para konsintihin. Siyempre kaakibat dyan yung disiplina, pagpapayo, pagsaway, at siyempre hindi mo naman pwede suntukin yan, hindi mo naman pwede gulpihin yan. Yung tama at makatao at naayon sa batas, kasi meron tayong batas eh, hindi po ba? So yun ang ating ginagawa. Hindi ibig sabihin dahil sa tinutolerate, hindi po ganon. Marami pang ibang mga pamamaraan para pagdating ng araw, yun nga, karamihan na nandito sinasabi, darating ang isang araw ka-business, makikita natin ibang-ibang bong na ang ating nakikita, ibang-ibang bong na ang aming napapanood. Yun din ang aming damdamin at pag-asa na nawa ay kaawaan tayo ng Panginoon Diyos na mangyari po yun. Tapos po mga ka-business, yung mga kamag-anak po ni Ate Clarissa, sana po kung talaga bang ayaw nyo kay Bong o pagpaiwan nyo po si Clarissa, huwag nyo nang gamitin si Bong. Yun, ma-excuse lang kasi kailangan kong mabanggit to eh, naisip ko lang. Nga po pala, mga kabisnes naming minamahal, baka kasi ang iniisip ng iba ay may ganitong isipan. Eh hindi kasi kasalanan ni Bong yan eh, dahil siya matigas ang ulo eh. Ginawa naman lahat ni Clarissa yung magagawa niya para sa kanya, sa kapakanan niya. Eh umaalis pa rin, sinanla yung cellphone, sinanla yung ganito, etc. etc. Na, batay kay Ate Ninette to ha. Kanina kasi bago ako nag-live, nakausap ko na rin at sila ang nagpatuloy mag-usap. Ngayon mga kabisnes ganito, sa simula't simula nga kasi alam natin na merong problema sa kanyang yung mental health si Bong, hindi ganun ka-stable. Di ho ba? At yan eh, pinadoktor na rin kasi namin yan eh. Di po ba? Hindi nga kasi stable ang kanyang mentalidad. So, anong ibig sabihin? Yung mga gawin niyang ganyan ay talagang mangyayari yan. So ngayon dahil sa mangyayari pala yan ka-business, eh ganun na lang ba yun? Hindi. Eh di, sana Andun pa rin yung pagtsatsaga mo dapat eh. yun ang aking gustong puntuhin. Nandun pa rin yung pagtsatsaga. Eh. Huwag mo susukuan. Ikaw nga nagsabi na kaya mo yung pagbaguhin si Bong eh. Ikaw nga nag-insist, di ba? Na kaya mong gabayan si Bong. So naniwala naman kami sa iyo eh. Hindi naman kami nagduda dun sa iyo eh. Na kaya mong pabaguhin si Bong. Never namin ito perdudahan. At ang sabi mo nga, kung wala ng pera si Bong, kung wala ng gusto ni Bong mangalakal, sasama ka para mangalakal kayo. Asa na yun? Alam niyo ba yung hirap namin yan nung bago-bago pa lang, di ba? Habulan dito, habulan doon. Tapos I-report na yan. tapos, I-report na yan. 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 dali. Mga ka-business, siguro tapusin natin to. Mrs. ka-business, sige na, pang natin. At, Katulad dito pa, dapat
alam niyang may bahay din si Bong doon. O halimbawa, katulad doon, pumunta sa iyo si Bong. Sabi niyo ay nagkabalikan kayo. Sana man lang, bilang respeto mo man lang sa amin ni ka-business. Nag-message ka man lang. Hindi, Kuya, naka-ano ate. nga siya eh. Naka-block nga siya, di ba? Naka-block pa ba? Diyan, no, sa live. Ah, sa Kuya, live? Ah, ate, okay. gusto po namin kayo makausap kasi sa bahay po si Bong. Oo. Nakipagbalikan po Sa channel niya. Sa channel niya. Oo, tama. Kasi puro siya live. Para pagka may nakapanood, papaalam sa atin, tapos Oo. check natin. Lagi naman may nagpapaalam po sa akin. Yung mga Tama, ka-business tama. po. Ako hindi talaga ako nanonood sa vlog niya. Never. Pero nakakarating pa rin sa akin kasi may nanonood at may nag-message. Sana man lang noong pa. Diba? Nung pumunta sa inyo si Bong, sinabi mo sana na kung pwede ba tayo mag-usap. Oh, wala eh. Kumbaga parang panawagan, no? Para at least, pag nagawa niya yon, ay kasalanan natin pag hindi tayo umaksyon. Oo. Tayo malalagay sa mali. At hindi naman tayo papayag na tayo ay malalagay sa mali. At Dahil talagang ano, alam naman natin yung tama at saka mali. at talagang walang respeto. Yun lang yun. Walang respeto. Kaya yun, hindi ko alam paano ka pa nakakatulong. Sana kung talagang hindi mo talaga mahal si Bong, bitawan mo na. Huwag ka na mag-reach out ng sinasabi mong reach out, reach out. Kawawa si Bong. At maraming nagmamahal dito sa amin kay Bong. At kahit anumang kasalanan o ano pa mang nagawa ni Bong, handa pa rin namin siyang yakapin. Handa pa rin namin siyang patawarin. Report na lang yan, te. Report. Report na yan. Bahala na po Ayan. ang mga kabisnes. report na yan. report na yan. report na yan. report na yan. Kagwang saglit lang. Okay na? So yun na, mga kabisnes namin minawal. So yun na, hanapin namin si Bong. Punta rin kami doon sa bahay at para ma-check yun. Tapos, Clarissa, pagka halimbawa naayos na namin ito, nandito na si Bong, pakiusap, huwag mo nang gambalain, ha? Oo, kasi nasisira yung aming mga binubuong mga plano ba, yung pagkakasunod-sunod. No? Okay, so yun mga kabisnes, salamat na marami and God bless sa ating lahat. At yung video na yan nga pala, yung binabanggit ni Mrs. Kabisnes, dapat noon pa yan eh. Hindi ko talaga pinalabas yung dahil alam kong mangyayari to eh. Hindi ko talaga pinalabas dahil mangyayari to na talagang gagawa siya ng paraan para makalabas dyan sa sitwasyon niyang yan. Kasi ayaw niya naman talaga kay Bong. Oo. Oo. For the views lang talaga. Habol lang talaga niya. Para makilala. Ano lang siya eh. Hindi, yun nga, ang sabi ko nga sa kanya nung una pa lang, dapat ay nagsabi na lang, diba? Para matulungan natin sa kanyang YouTube channel sana. Kuya, ate, gusto ko sana gawa na sarili kong YouTube channel. Baka pwedeng ganito ganyan, patulong. Pwede naman yun eh. Wala nang problema sa amin yun. Kaya lang, hindi sana sa ganyang paraan, ano? Medyo nawali. Lumihis. Ang inisip niya po kasi, kuya, mas papatok siguro siya pag kasi Bong ang ginamit niya. Pero hindi naman nangyari. Hindi, ganito kasi yun. Yung binagit ni Mrs. Ka-Business ganito, totoong-totoo yun. Ang nagpapalago sa atin, anong larangan yan, ang Panginoon Diyos. Ano po, wala kang magagawa pagka hindi kalooban ng Panginoon Diyos. Pangalawa, yung abilidad mo. Kasi kaya naman nag-million views yung upload namin ni Bong ngayon na nasa 2.5 million views na yata yung part 3. Kasi nga, kung hindi rin naman marunong yung vlogger doon, wala rin namang magiging saysay yung vlog eh, di ba? Kumbaga nasa atake, nasa diskarte.
nasa paghahanay pa rin ng vlogger yan. Ano po? At higit sa lahat, kalooban ng Panginoon Diyos. Yun. Tulong ng Panginoon Diyos. God bless po sa ating lahat, mga kabisnes naming minamahal. At naintindihan ko si Mrs. Kabisnes pa, umanin sa inyo ha, biglaan ito. Biglang pumapaman kayo. Kasi kasi pa ako hindi makatulog. Hmm. Pinausap ko naman din yung mga bata na pwede ba akong magreklamo, pwede ba akong magsalita? Kasi karapatan naman, di ba, natin yun, di ba? Opo. Kasi sa atin, tayong nag-build up kay Kuya Bong. Kaya nga makayaan natin lang ng ganun lang si Bong. Basta-basta. Tayo ang may karapatan dun pa. Tayo. Nanginginig pa yung mga kamay ko. Huwag ka namang ikinig ka. Relax lang. Tubig. Oh. Oh. Sige na, huwag ka na mag-alala. Hanapin namin si Bong. Huwag ka mag-alala. Ha? Di ba nakagawa nga na? Yes, opo. Hanapin natin si Bong. Hanapin natin. Huwag na mag-alala si Ate Kabisnes, ha? Opo. Okay. Report na po. Naka-report. Ha? Report ka report. Hindi yung sinasabi ni Mrs. Kabisnes na report ay sabagay damdamin niyo yun eh. At nasa inyo yun mga kabisnes at lahat naman tayo may karapatang may kalayaan naman tayo magdesisyon para sa mga sarili natin, sa buhay-buhay natin. God bless sa ating lahat. I love you all. Bira! Never say goodbye. Tomorrow is Another day. Boy, this day. Wednesday. Thursday. Tomorrow is Thursday. Thursday. Tomorrow is Thursday. Salamat po mga kabisnes. Thank you po. Salamat po mga kabisnes. Thank you po. Ingat po mga kabisnes. Ano? I-report na yan. I-report na yan. Ano ba? Ito ba yun, Toy? Ito yung pipindutin ni ba, Toy? X. Ito? I-report.